Hello again, ganda kachika life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, magbibigay po na tayo ng update about po kay Miss Catherine Bernardo. Subalit, bago tayo magsimula, gusto ko lamang po magbigay ng update dito po sa trending na pinag-uusapan nga po Eto na nga po, nananawagan nga po si Julie Dondon Padidangan o alias Totoy sa aktres na si Miss Gretchen Barreto na tumistigo para mapatunayan pawang katotohanan ang kanyang sinasabi. Si Patidungan ang dating tauhan ng negosyante at gambling tycoon na si Mr. Charlie Atong Ang. Inaakusahan nga po ni Mr. Patidong si Mr. Atong na siya ang umano mastermind sa pagkawalang ng mahigit na 100 sabongero na di umani dinupot, pinatay at itinapon ang mga bangkay sa Taal Lake. Ginawa ni Patidungan ang apela nila para kay Gretchen sa panayam sa kanya ni Shirley Kasim ng 1PH. Ilang oras matapos sampahan ni Mr. Atong si Patidungan ng patong-patong na kaso sa Prosecutor Office ng Mandaluyong City kahapon nga po, July 3, 2025. Saad nga po ni Mr. Patidung, si Miss Gretchen Barreto, Alpa yan, miyembro yan ng Alpa. Pangalawa nga, katabihan mismo matulog, imposibleng wala siyang alam. Kaya nga po ako nananawagan kay Miss Ma'am Gretchen, Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo tumistigo ka na rin para mapatanayan natin. Tutal, lagi ka naman nagsisimba, lagi ka nagdarasal, maawa ka naman sa mga pamilya na nawawala. Inulit nga po ni Patidong ang kanyang pahayag na may alam ang aktres tungkol sa mga sabongerong nawala. Sila ang nag-usap-usap diyan na mga yan. Bago mangyari yung mga krimit na yon, nag-usap-usap ang mga yan. Merong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kapag hindi natin gagawin to, babagsak ang negosyo natin. Kaya yung sila, nag-agree kasama yan si Miss Gretchen Barreto, giit nga po ni Patidungan. Kinumpirma naman po ni Mr. Justice Secretary Sir Chris Penemolia na kasama sina Mr. Atong at Gretchen sa mga imbestigahan ng Department of Justice, DOJ, tungkol sa mga nawawalang sabongero, base sa mga pahayag na po ni Mr. Patidungan. Mapapasama sila kasi yan, pinangalanan sila, then we'll have to include them as suspects, sabi nga po ni Mr. Remolo. Naging maingat si Mr. Remolo dahil hindi nito sinagot ang ilang mga tanong tungkol sa controversial na usapin, tulad ng demoy paghihingi ni Patidungan kay Mr. Atong ng 300 million. Saad pa nga po ni Mr. Remola, I cannot comment on that kasi alam mo, we are here investigating criminal behavior, criminal offenses so that we can solve this problem of all of the country. Problema ito ng bansa, hindi naman ito problemang personal, so we have to do what we have to do. We will do what we have to do at hindi pwedeng daanin sa publicity ito. That's why I do not expect at any term when it comes to this because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now regarding the cases that I have to be filled. So ito na nga po, dumako na po tayo sa update natin about po kay Miss Catherine Bernardo. Wala pa nga po official announcement ang ABS-CBN, pero ngayon pa lang ay usap-usapan na nga po sa social media, lalo na po dito sa X na dating Twitter. Ang gagawing pong teleserye ni Miss Catherine Bernardo, isang malaking series at ito pa po kukunan daw to abroad. Sabi nga po ng mga fans, kaya naman pala ni Miss Catherine Bernardo ang magkaroon ng short vacation after Pilipinas Got Talent ay dahil may bago siyang sisimulang serye. Ang usap-usapan pa nga po, super big ang budget ng show na ito na dapat na lang naman pala dahil si Miss Catherine ang pinakamalaking artista ng ABS-CBN Studios. Ang ingay-iringay nga po na pinag-uusapan na baka daw po ito si Mr. James Reid na nga ang makakapareha ng Asia Superstars na inaabangan nga pong serye. Ito po ay usap-usapan pa nga lang po hindi pa po siya confirm na makakasama nga po ni Miss Catherine Bernardo si Miss James Reid. First time nga po na magsasama ang Catred sa isang project kaya kabang-abang ito. Bukod nga po sa serye ay nakatakda na rin pong gawin ni Miss Catherine Bernardo ang pelikulang Elena 1944 na isang epic movie na ang istorya ay noong nasasakop pa tayo ng Japan. Matagal-tagal na rin inaabangan ang pelikulang ito. Actually, ito dapat ang follow-up movie ni Miss Catherine after A Very Good Girl na at hindi ang Hello Love Again blockbuster movie nila ni Miss Alden Richard. Anyway, marami nga pong kaabang na abang ang bagong project ni Miss Catherine Bernardo. At ito po, alam ko po, sure po ako sa lahat po ng Catden fans at fans mo ni Miss Catherine Bernardo ay super excited para sa dalaga. Samantala, dumapo naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update. Eto nga po,
Sunod-sunod ang mga guesting at interview ng Final Do Evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Mr. Dustin Yu at Miss Bianca De Vera o Dasby na kung tawagin. Pagkatapos nga na maibig sa bahay ni Kuya, nito nga pong Saturday, June 28 ay sumabak agad si Miss Dustin sa 75th anniversary celebration ng GMA Network noong linggo nga po, June 29. Martes, July 1, nang mainit silang winelcome sa outside world ng ABS-CBN at JBing na nasundan na interview sa GMA News, ABS-CBN News at ang Kapamilya Chat. Sabi nga kahit talunan sa PBB ay hindi naman mapaghiwalay ang Dasby Do nito. Sa interview nga po ng ABS-CBN News ay sinabi ni Miss Bianca na nasa getting to know each other ulit sila ni Mr. Dustin. Connection is still there pero it's like bumalik lang talaga kami sa day one. It's really like getting to know each other again. It's a very refreshing feeling. Ang sarap sa feeling na makilala siya ulit, sabi nga po ni Miss Bianca. Dagdag pa nga po ng kapamilya actress, magdo pa rin sa outside world. We're there for each other. We have a lot to face out. We can't face everybody. Siya yung nakakaintindi sa akin. At nung Miyerkules nga po, July 2, maaga pa ay sumala na sila sa kanilang unang live TV guesting sa Hunang Hirit kung saan nagluto pa nga po ang Dasby Do ng pares. At may isang lucky fan nga na may tinanong si Dasby kung bakit para nitong suot ang hair tie ni Miss Bianca. Binigay niya sa akin nung last task, hirap na hirap kami during that time, sagot nga po ni Mr. Dustin. Dagdag pa ng kapuso actor para ito yung naging strength ko from hair. Hindi ko siya tatanggalin. Tilian niya ang mga fans sa loob ng studio ng unang hirit. Sa naging sagot ni Mr. Dustin at pati si Miss Bianca ay kitang kinilig sa sinabi ng binata. Ang special guest naman nila sa TikTok Clock kung saan sila naglaro na isa sa mga segment ng programa. Pagdating ng hapon ay live naman sila sa Sumualan sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan diretsahang inamin nga po ni Mr. Dustin na nagselos siya sa isa pang kapuso housemate na si Mr. Will Ashley na naging close din kay Miss Bianca nung nagka-work sila sa Unbreak My Heart. Yes, nagselos ako, Tito Boy, kasi nagugulhan ako. But then, nung nag-usap na kami ni Will at nag-usap na rin kami ni Bianca na wala naman dapat akong pagsilosan or intindihin or isipin or i-worry, doon na intindihan ko na, sagot nga po ni Mr. Dustin. Pinagtanggol naman ni Miss Bianca si Dustin sa mga netizen na nagsasabing passive-aggressive raw ang binata. It doesn't matter whatever they say because we're not in my body and they don't see him through my eyes. So hindi po ako naapektuhan pagtatanggol nga po ni Miss Bianca. Natuwa naman si Dustin sa naging sagot ng dalaga at sinabi naging pinaka-important reflection niya sa buhay niya ang mga krisis tumo sa kanyang mga tao. Feeling ko kasi yon ang pinaka-importante reflection na nangyari sa life ko. Siguro personally, ganun lang talaga akong tao. Very firm sa mga gusto kong sabihin. I'm very serious sa mga tamang sitwasyon. Sa mga seryosong sitwasyon, as much I'm willing to listen. Gusto ko rin talaga mapagkinggan. Paliwanag na po ni Mr. Dustin. Samantala, bibida nga po si Dustin sa isa sa mga episode ng Shake, Rattle and Roll 17 na pinasas para maging official entries na Metro Manila Film Festival 2025. Todo rin ang suporta ng ABS-CBN at GMA7 sa Dasby na tinuturing sa mga tough love team ngayon sa showbiz. Kaya naman ang daming producer at brands ang gustong sumugal sa tambalan nila Dustin at Miss Bianca. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.